Okay, so napadpad ka sa video ito marahil siguro ikaw ay gumagamit pa ng luma at outdated na operating system. Ano ba yung mga operating system na existing pa rin until now na ginagamit pa rin ng ilang users sa atin pero outdated na at wala nang support yung kanilang mga builders or mga manufacturers kumbaga. Doon tayo sa pinaka-common na ginagamit ng mga users such as Windows na powered by Microsoft. Merong mga existing operating system si Windows na outdated na such as Windows 7, Windows 8 at Windows 8.1. And dito sa video ito ipapakita ko lang sa inyo mga kaibigan. Sasabihin ko lang yung mga experiences din natin in terms of using old and outdated operating systems. These are the advantages kung gumagamit kayo ng luma at outdated na operating system sa inyong mga laptop. Okay. So meron tayong isang netbook dito mga kaibigan, binigay lang po ng isang client kanina pero medyo hapon na kaninang binigay niya kaya iniwan na lang niya dito. And gusto ko lang din ibahagi sa inyo to. So ang gamit pa niyang operating system mga kaibigan is Windows 8.1, which is alam natin napatay na rin, wala na ring support dito si Microsoft mga kaibigan, And unang problema na pwede nyo ma-encounter kapag gumagamit kayo ng old and outdated operating system, syempre pwedeng mag-crash yung mga softwares or yung mga applications na naka-install dito. Pangalawa, syempre with those applications, especially na yung mga essentials such as yung browsers natin, pwedeng hindi na yan ma-update or pwede ring magkaroon na ng error due to yun na nga magkabuhol-buhol na yung mga updates sana na pwedeng mapunta dito sa computer natin pero hindi na siya ma-update because of the unsupported operating system na. Pangalawa mga kaibigan, limited sa mga applications na pwede nating i-install. Meron yung iba na kapag mag-i-install tayo ng application hindi kaya ng computer, it's because there are drivers that are missing. And because hindi na natin ma-update or hindi na-update yung mga drivers na yon, kaya hindi natin na-i-install yung mga applications or softwares or programs na gusto nating i-install. Pangatlo, speaking of drivers mga kaibigan, ito po yon. Dito tayo sa may device manager. Drivers, ito yung talagang as in isa sa mga nagpapagana ng ating computer para makapagtrabaho siya ng maayos. Okay, we have common drivers such as display driver, yung internet natin, Bluetooth, marami pang iba na very important din. Okay, minsan meron din yung ibang mga DLL files na wala na dito sa system natin. It's because outdated na talaga siya. Katulad dito mga kaibigan, actual example po natin. Ang problema ni client dito, wala na, hindi na siya nakaka-connect into internet. And tinignan natin, wala na rin talaga. Meron na siyang problem. Hindi na rin nakaka-detect ng Wi-Fi mga kaibigan, kahit na naka-turn on yan. Okay? Isa pa na na-encounter niya is Bluetooth. Hindi na rin makapag-transfer ng mga files. And nandito kasi mga kaibigan, yung device manager. Yan na yung problema natin Ang bagal na rin ng computer na to. Ito mga kaibigan na sa may device manager. Kaya merong option din dito, update device drivers. Yan. Wala, as in super bagal na rin ng computer na to mga kaibigan. So, ang gagawin na natin dito, secure is, i-upgrade natin from hard drive to SSD, then lalagyan natin ng outdated kahit pa paano na operating system. Yan, super bagal na rin kasi. Nandito sa device manager mga kaibigan, dito natin makikita lahat ng mga drivers na dapat i-install natin sa ating computer. Yung iba sa mga outdated system, merong mga missing, merong mga corrupted, merong mga kailangan pa nating i-download. Pero since outdated nga siya, yung OS natin, hirap tayo sa pag-download, paghahanap, or pag-i-install ng mga drivers, which will make our computer work, uncomfortably, kumbaga. So, nandito, meron tayong mga network adapters, yung para sa Wi-Fi natin, yung mga keyboard, monitors, display adapter, Bluetooth. Yan, problema lahat to kapag old na yung operating system na ginagamit natin. Okay? Okay, so kung tayo ay tatanungin mga kaibigan, kailangan bang i-update o i-upgrade ang ating operating system ng ating computer? Yes, kailangan mga kaibigan.
Okay? Kasi nga, katulad ng mga OS na nabanggit natin kanina, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, wala na pong support yung gumawa sa mga OS na yun, mga kaibigan. That means, hindi na talaga yun makaka-receive ng mga updates. And magkakanda problema tayo dyan. At least kahit papano man lang bigyan natin ng operating system na kahit papano updated naman. Meron naman tayong mga latest ngayon, especially na sa mga Microsoft users, marami tayong mga operating systems eh. Pero ito, focus tayo sa kung ano yung regular na ginagamit ng karaniwan sa atin, which is Microsoft Windows. So meron naman tayong Windows 10, Windows 11. Okay? So, necessary yon mga kaibigan. Wala eh. Minsan kasi mas maganda talaga yung luma, no? Para mas mabilis. Ang advantage naman kasi ng mas lumang operating system is talagang mas mabilis siya, no? Kasi